So guys, I am now here at Fort San Pedro. Thank you. Bye. It's very hot. So let's take a look inside. So Fort San Pedro daw. It's an official report of 1739. Triangular in shape and made of stone and mortar. The three bastions are La Concepcion, San Ignacio de Loyola, and San Miguel Powder Magazine, 1939. So this is historical place. We will go inside. Ito po ay isang Santo Niño na nakikita po sa tauhan ni Miguel de Legazpi at ito isang
voyage ni ni Ferdinand Magellan, si Antonio Pigafetta. At ito rin si Enrique de Malaca, siya yung interpreter ni Ferdinand Magellan. Galing po din siya sa Malaysia po. And he's one of second voyage of ni Ferdinand Magellan, yung expedition niya po. And ito rin po yung si Ferdinand Magellan and magharap sa east-west po. Tsaka yung sa dulo din po, tawag po nila is bastion ng Miguel po. Mayroon po tayo dito na 18 cannons po. Ito po. So, this one? Cannons po to. Sana yan? Nakapaligid po lahat ng mga cannons dito. Bali All in all, 18 sila. Tama ba ako? 18 po, pero natira na lang po ngayon is 14 na lang po. Kasi 14. 14 na lang. Kasi ninakaw daw yung 4. This is under government na ng Cebu, di ba? Opo, ma'am. So Cebu na yung nagmamanage. Oo. Ito ano naman to? Ito rin itong Bibente din Tiniente. Tiniente. Opo. Under renovation po to. Okay. At ito ring Fort San Pedro ay ginagawa po to sa mortal and stone sa corals po. Ito po makikita niyo po to ito. Oo nga yan. Ito po. Nakita ko sa corals. Opo. At pinagdikit nila doon yung muds tsaka yung egg white. So yun yung dalawa. Opo. Bali tatlo po to. Ignacio La Concepcion, yung sa yung sa dulo po. Wow, ang ganda ng panahon. Oo. Kaya tayo manigran yung dalawa. Ito po ginawa nila nung namatay na po si Ferdinand Magellan noong 1738 po. Ni-renovate na lang po ni Miguel de Legazpi po. Yan po yung tower na yan is Miguel ito po. Tayo ito. Opo. Itong tower na to. Ano po yun ng mga lagayan po ng mga din po yan. Sa mga gunpowder din po yan. Okay. So yan pa yung isang canon. Oo. So yun yung kay Miguel. Opo, kay Miguel po. Miguel. Sinasabi mo. Opo. Yung kay Miguel. Ano yan, parang taguan niya or lagayan pa din po ng mga gunpowder po. Gunpowder niya. Ito itong La Concepcion tsaka La Miguel na bastion ay nakaharap po ito sa lupa. Tsaka doon sa kabila is dagat po. So ibig mo sabihin dito sila naglaban? Opo. Kasi yun yung mga kanyon nila eh. Oo. Panahon po nila Lapu-Lapu. Dito po tayo, ma'am. Sa tatlo pong bastion po, may maliit po na story po, yung La Ignacio
de Loyola. Doon po yung time na April 1521 na dumating dito si Ferdinand Magellan para tingnan yung kung mayroon ba talaga yung spices po. At saka dyan po din time na yung nakita niya yung spices. So this is the third bastion Opo. na kanino? Na Ignacio de Loyola. Ignacio. So yun ang lagayan nila ng mga ano, Oo. ng mga Gunpowder po. gunpowder Opo. para dyan sa kanyon. Opo. At dito rin nakita ni Ferdinand Magellan ang spices. Ito po yung spices. Pero parang hindi na totoo, ma'am. Parang tanin na lang po nila yan. Okay. Kasi matagal na. Matagal na kasi Oo. siya. Si Miguel de Legazpi po, nung namatay po si Ferdinand Magellan, dumating po si Miguel de Legazpi po nung 44 years ago po. Tapos, nung time na may na gusto ni Ferdinand Magellan na iano yung Christianity, yung si Lapu-Lapu, ayaw niyang tanggapin yung Christian po. Tapos yung gusto na po niya yung time na nag-away po sila. Napatay ni Ferdinand ni Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan, yung time niya na si Lapu-Lapu, na pag-isipan niya na pumunta sila sa Borneo po, kasama yung 3 anak niya at saka yung 11 na anak din po. O yung 3 wife niya, 11 kids po, dala niya yung papuntang sa Borneo po. At doon din po nakita ni nung may isang lugar po doon na tinawag nilang sinulog po, kaya ang tawag nila dati isulog. Tapos nung time na nung pagdating ng mga yung sinulog po nung January. Kaya naging siyang sinulog. Opo. Okay. Kasi may nakita po sila doon sa isang box na parang bato daw po. Tapos tinawag nila na miraculous. Tapos tinawag nila Santo Niño. Okay. Kasi sa buong lugar na yon pinasunog ni Ferdinand Magellan, ni Miguel de Legazpi po, sa isang box meron po yung hindi po talaga nasunog. Kaya tinawag nila na miraculous po yun. Yung time na ayaw tanggapin ni yung Christianity po. So guys, ito yung aking tour ngayon, tour guide si Janessa Dabalos. Intern po ako, ma'am. So intern ka. Isa po akong estudyante na galing po sa Biliran State of University sa Leyte po. Okay. So from Leyte dito ka napunta. Opo. So ito yung first mo dito. Opo. Okay. First time ko lang po dito nakapunta dito sa Cebu. So pinag-aralan mo yung mga history nito. Opo. Okay. So after nitong intern mo na to, saan ka na? Wala na po, tapos na po. So dito ka na, mag-graduate na po. Bali, ito po yung namin, yung OJT namin. OJT nyo. Oo. So after nito, dito na rin kayo i-absorb, ganun ba yun? Hindi po sila nagtatanggap ng mga hindi, okay. For mga intern lang. Oo. Okay. So after nito, saan tayo, meron pa tayong pupuntahan? Wala na po. So wala na. Opo. So guys, ito na yung end ng ating vlog. So naikot na naman natin to. Magpipicture-picture na lang si Mama Liz kasi medyo mainit. So sinama ko siya para malaman ko yung history since hindi naman ako nagpupunta dyan sa mga lugar na ganito. So guys, see you na lang again. Bye!